Hello guys! For today's video ay diari nga ho at panoorin nyo ang mga naging kaganapan niya laang ho din sa aming barangay. At ngayong araw nga ho ay nagse-celebrate din ako. Dahil isang taon na nga ho tayo nagbablog din sa Facebook at isang taon nyo na nga rin hong pinapanood ang aking mga video. Charit! Darating nga daw ho ngayon si Governor din nga ho sa aming barangay para naman nga daw ho mamigay ng ayuda. Kaya naman nga ho kami dali-daling pumunta na at hindi na nga ho namin inantay na tumila pa. Charis. Kung makikita nyo nga ho ay kulang na lang ay mapuno talaga ang gym na ito. Dahil lahat nga daw ho ng pamilya ay makakatanggap nga daw ho ng ayuda. Charis. Sa mga hindi nga ho nakakaalam kung bakit nga ho may paayuda, ay di nga man din ho'y binahaaring aming barangay. Alas 12 na nga ho rin ng tanghali nung simula nga ho akong pumila dito. At diari nga ho tuloy-tuloy pa rin naman nga ho ang pagdating ng mga tao mula nga ho sa mga iba-ibang sitio. Ang unang pila nga ho pala na pinipilahan namin dito ay diari nga hong pila para naman nga ho sa staff. Natatawa na nga lang ho ako din sa aming mga kabarangay na talaga naman nga hong kita na ay nasingit pa sa pila. Charit. At pagkatapos naman niya ho no, na makatanggap kami lahat ng stab, ay di ari nga ho kami ay pinapila na sa panibagong pila. Hindi pa nga ho sinisimula ng pamimigay ng bigas dito dahil may mga inaantay pa nga hong ibang politiko. Dumating na nga rin ho dito ang aming mayor na si Mayor Ala Roldan at pagkatapos nga ho nun, ay di siya nga ho ay nakipagkamustahan at nagsalita nga ho sa unahan. And shoutout nga ho kay Konsehal Luni na nag-a-assist nga ho ng mga nadating na bisita din. Pagkatapos nga ho nun, biglang nagsigawan sa likod, ayun naman pala ho ay dumating na din si Batang Rigor. Charit. Si Vice Governor EJ Falcon nga ho pala are at syempre sino ka naman nga ho hindi makakakilala din eh. Charit. Habang inaantay nga ho namin ang pagdating ni Governor ay di are nga ho si Vice Governor EJ Falcon ay ginagin na makipagpicturan nga ho din. Ay akala nyo gahoy wala akong picture dyan, are nga ho ipapakita ko sa inyo. Charit. Maya-maya pa naman nga ho ay dumating na ang aming Governor na si Bons Dolo. Pagkarating niya nga ho dito ay di kinamayan niya nga ho ang mga tao at pagkatapos nga ho nun ay di siya nga ho ay nagsalita na. Ihingi pa nga ho sana ako sa kanya ng scholarship. Ang kaso naman nga ho ay nakalampas na siya. Bali dito nga ho ay di sinabi niya lamang ang kanyang mga plano sa mga ilog nga ho namin. Balak nga ho lamang nila itong palalimin para naman nga ho kapag in case na bumaha ay di yung mga tubig nga ho ay hindi kung saan napunta at hindi nga ho nakapaminsala. After naman nga ho nila makapagsalita lahat ay di are nga ho inumpisahan na ang pamimigay nga ho ng ayuda. Tingnan nyo naman nga ho guyod na ang mga tao abay unahang-unahan akala mo naman nga ho ay mauubusan. Pero nung nakita ko nga ho guyod na ang mga ito abay nakipag-unahan na nga rin ho ako at mahirap na baka nga ho talagang mawalan pa. Sorry. Ay di ayan nga ho nang makita ko si Yuri ay di pinakita ko nga ho sa kanya na ako nga ho ay nakakuha. Pagkakuha ko naman nga ho na rin aming ayuda ay di ari nga ho sobrang dami na rin talagang tao ay nagkakasiksikan na kaya naman nga ho sabi ko kay Yuri ay na tayo nga ho ay mauwi na. Medyo may kabigatan nga rin ho ang bigas na ito dahil nga ho ito ay minasa 4 na kilo kaya naman nga ho inilagay na lang namin sa aming ulo. At bukod nga ho sa 4 na kilo ng bigas ay may laman nga ho itong tiga-4 na dilata na mega. Kaya naman nga ho dalawa rin ang aming nakuha dahil ari nga ho ang isa ay para kay Jillian at kay Yuri nga ho. At dahil ito naman nga ho ay para sa kanilang dalawa ay di ari nga ho tinahati ko na. Si Jillian nga ho na kapatid ni Yuri ay dun nga ho nakatira sa isa naming tita. Kaya naman nga ho pagkatapos na rin ay di ipapadala ko nga ho din kay Yuri. Pagkatapos naman nga ho noon kita ko yung dami nga ho nabili din sa amin. Kaya naman nga ho sabi ko itutulungan ko muna ang tatay. Uwian na nga ho ang mga tao dahil nga ho nakakuha na ng ayuda. At syempre pagkatapos nga ho noon yung iba nga ho din ay mga taga-bundok pa. Kaya naman nga ho sinusulit na nila ang pagkakataon na makabili nga ho ng mga tinapay din sa baba. Kanina nga ho ay kasama ko ang mama doon sa gym. Ang kaso nga ho ay umuna na siyang umuwi dahil yung kapatid ko nga ho ay nagpapakaon sa poblasyon. Pagkatapos ko naman nga ho na magtinda at nung nawala na nga ho ang mga nabili dito ay di kumuha na nga ho ako ng kanin ko at ako nga ho ay nagugutom na. Wala nga ho kaming lutong ulam ngayon at mabuti na nga lang ho ay na may megang kasama yung nga hong ayuda ni Governor. At para naman nga ho mas sumarap pa ito, di sabi ko ipabili nga ho ako ng isang mismo dito. Charit. At nung dumating na nga ho ang kapatid ko, sabi ko naman ay siya muna ho ang tumao sa tindahan at ako nga ho ay may gagawin sa kusina. May ipinatikim nga ho pala siya dito sa akin, akala ko ipalaman. Pero nung akin nga ho natikman ay di lasang tinapay at masarap naman. Charit. Kaninang umaga ko pa nga ho nakita na ari nga ho mga saging na medyo overripe na ay pwede na nga ho gawin na banana bread. Inantay ko ho talaga na mahinog ito ng sobra para naman nga ho makapagawa na. Isa nga ho ito sa paborito kong tinapay at ari nga ho ipadalawang beses na ako'y gagawa nga ho nito ngayon. Madali rin lang naman nga ho ang gumawa nito at isa pa nga ho ay medyo kompleto ng gamit din ni si mama kaya naman nga ho ang kailangan mo na lang ay sipag talaga para nga ho makagawa ng merienda. Maikwento ko nga lang ho pala sa inyo dahil isang taon na nga ho tayo simula nung ako'y nag-vlog din sa Facebook. Sobrang bilis nga ho ng panahon at hindi ko nga ho namamalaya na parang naka-isang taon na nga ho agad tayo nga ho ipaginigan ito. Charit. Pero sa totoo ho talaga ay 2019 pa nung simula nga ho talagang nag-vlog ako. Ang kaso ho ayun ay sa YouTube. Pero ang pag-upload ko nga ho ng aking mga video doon ay hindi nga ho naging consistent, hindi nga ho kagaya din
nga ho sa Facebook. Pero ngayon nga ho na nagva-vlog na ulit ako ay di mas advance nga ho ako mag-upload sa YouTube kesa nga ho sa Facebook. Kaya naman nga ho kung gusto niyo mapanood ang vlog natin ng mas advance ay di visit nyo nga ho ang aking YouTube channel. Chari! Balik naman nga ho tayo sa kwento ay di after nga ho ng 2019 ay di parang medyo laylo na rin naman nga ho tayo sa pagbablog. Alam nyo ga ho na nauna pa akong mag-vlog kay Kamangyan dahil si Kamangyan nga ho ay 2019 din pero mas advance ako ng month. Dahil siya nga ho ay nag-umpisa ay pandemic na ay ako nga ho ay napasok pa nun bago mag-pandemic ay nagba-vlog. Dahil kung i-compare nyo naman nga ho ang mga content ni Kamangyan noon sa content ko ay talaga naman nga ho hindi nakakapagtaka kung bakit mas naging successful siya. Chari! Dahil ang totoo nga ho ay kung gusto mo talagang makilala ay sa pag-iisip nga lang ho talaga ng content ay kailangan ay maging matalino ka na. Hindi nga ho kagaya ko noon kung ano na lang yata ang mga pinagagawa kong mga prank. Chari! Pero kahit papaano ay may natutuwa din naman nga ho at may nagsasubscribe sa channel ko. Ang naging problema nga lang ho noon ay hindi ko nga ho talaga siya natrabaho. Dahil ang ganito nga hong pagbablog ay minsan ay kailangan ay tinatrabaho talaga. Chari! Balik naman nga ho tayo sa 2020, 2021 at 2022. Hindi naman nga ho porket hindi na ako nagbablog noon ay hindi ko na nga ho naiisip. Palagi nga hong may pakiramdam ako noon na parang gusto ko nga hong ginagawa talaga na naharap sa camera, nagsasalita. Yun nga ho, nagbibideo ng kung ano-ano lang. Charit. Dati pa nga ho ay pinag-iisipan ko na kung babalik nga ho ako sa pagbablog. Ang kaso naman nga ho ay kahit ako sa sarili ko ay nakikringe. Nakikringe na nga ho ako dahil parang ang weird na ako nga ho ay nagbablog pa. Charit. 2022 nga ho ay medyo nauuso na rin nga ho yung pagbablog na ang gamit nga ho ay voice over din sa Facebook. May mga nagsasuggest na nga rin ho nun sa akin na bakit nga daw hindi ko gawin dahil may potential nga daw ho ako. Ang problema naman nga ho nun ay ayaw ko sa aking boses kapag nga ho ako nagre-record at parang ako nga ho hindi nagagandahan. Sadya nga ho may mga kanya-kanya tayong insecurities na kailangan nga ho natin trabahunin bago nga ho mawala yun. Charit! Hanggang sa dumating na nga ho ang 2023 at talagang usong-uso na nga ho yung mga pagbablog na ang gamit nga ho ay voice over. Ay di ako nga ho, madalas din naman nga ho ako manood ng mga gayon at parang lagi ko nga ho nararamdaman sa aking puso at isipan na parang gusto ko na talagang mag-vlog. Yung mga gayon nga ho, parang kaya ko din to, parang gusto ko na talagang mag-vlog. Parang gayon guys. Hanggang sa may isang vlogger na ho ako na madalas ko nang napapanood at siya nga ho ang talagang dahilan kung bakit ako'y bumalik sa pagbablog. May mga suggestions nga ho siya sa mga aspiring na vlogger. Ang kanya nga lang ho talagang advice ay di maging matalino nga ho sa paggagawa ng content at wag nga ho yung basta-basta. Nakakuha nga rin ho pala ako sa kanya ng mga idea kung paano nga ho sisimulan ang pagbablog ko at nung pakiramdam ko nga ho ready na ako ay di ayun nga ho at nasimulan na ang pagbablog na ito. Tanda ko nga ho noon may lagnat ako na higa ako sa sala at kinabukasan medyo guminhawa ang aking pakiramdam. Umalis na nga ho nun si mama at iniwan nga ho akong tao sa aming tindahan kaya naman nga ho nakapag-video ako, na-edit ko at in-upload ko nga ho hanggang sa ayun. Nagulat nga ho ako at may mga natuwa sa video kong ginawa hanggang sa nakakuha nga ho yun ng 2.8 views laang naman. Ay digay pag ako'y nakaka-1,000 nga ho ng views sa aking vlog ay di ako nga ho'y tuwang-tuwa na. Kaya naman nga ho kinabukasan ay sinundan ko at nagulat pa rin naman nga ho ako at sobrang dami pa rin naman nga ho nanonood kaya sabi ko, parang magiging maganda ang takbo ng pagbablog kong ito. Kaya naman nga ho, pinag-isipan ko talaga na yung patatlo ko nga hong vlog ay i-upload ko pa rin baga sa aking personal account or gagawa nga ho ako ng Facebook page. Hanggang sa nakapag-isip-isip nga ho ako, nagagawa na lamang ako ng aking Facebook page at dun ko nga ho i-upload ang aking patatlong vlog. At ayun nga ho, nagtuloy-tuloy na nga ho ito hanggang ngayon. Ngayon nga ho na nagba-vlog ako, naiisip ko nga ho yung mga pagbabagong nangyari sa akin simula nga ho nung ako'y nag-vlog. Hindi naman nga ho talaga sobrang laki pero may mga pagbabago ho talaga na hindi ko pa rin talaga makasanayan. Katulad nga ho nung bigla na laang may makakakilala sa iyo kapag nga ho kayo pumunta kung saan. Magpapapicture nga ho. Ay sino ka naman mag-aakalang magpapapicture ka sa akin? Tapos ayun nga ho, may mga nadayo sa bahay para nga ho humingi ng sticker. Di kayo nakakatuwa nga ho yung gayon pero ako ho talaga ay hiyang-hiya. Iba't iba na nga rin ho naging pangalan ko simula nga ho nung nag-vlog ako. Ang tawag nga ho minsan sa akin ang tao ay tagapagmana. Kadalasan naman nga ho ay Charit. May one time pa nga ho nun kasikatan ng inasal ko nung meme. Ang tawag ho sa akin ay si Kuyang Inasal. Aba naman. Charit. Nung una pa nga ho ay hindi ako talaga naging comfortable kapag nga ho may natawag sa akin, Charits. Nagtataka ko ba't yung Charits ang tawag nila sa akin. Hanggang sa yun na-appreciate ko na rin nga ho dahil syempre yun nga ho ang naririnig nila sa aking vlog. Dati pa nga ho ang dalas kong magcha-Charits hanggang siya yun nabash na lang nabash. Charit. Isa siguro ho sa mga kagandahan kung bakit sobrang grateful ko ngayon ay dahil wala nga ho akong ine-expect na kahit anong kapalit simula nga ho nung ako'y nag-vlog. Basta alam ko lang ho ay gusto kong gawin talaga ito. Kaya naman nga ho kahit wala pa ako napapala din sa pagbablog ko ay ako naman nga ho ay patuloy na ganadong ganado. At ayun nga ho sa
dami ko nang naikwento sa inyo ng aking mga experience sa buong isang taon nga ho nating pagbablog ay di ari nga ho isinalang ko na ari nga ho ginawa nating banana bread. Pagkatapos naman nga ho ng 30 minuto ay di ari nga ho kinuha ko na para naman nga ho ari ay lumamig na. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang ho muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang ho muna ulit sa aking pamilya, syempre sa akin nga ho mga kaibigan. Sa inyo nga hong lahat na umpisa pa lang ho nung ako yung nag-vlog ay talaga naman nga hong hanggang ngayon ay naandyan. Kung hindi nyo nga ho ako sinuportahan nung una pa lamang ay sa tingin nyo nga ho ay ako'y magtatagal ng isang taon dito. Syempre hindi nga ho, kaya naman ako'y nagpapasalamat ho talaga sa inyong lahat. Hindi ko ho talaga kayo maiisa-isa. Hayaan nyo nga ho balang araw kapag ako'y nagkameron ay di ako ho'y babawi sa inyong lahat. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!